Sobrang late na tayo nagsimula. Anong oras na? Siguro mga 7 na, magsi 7 na eh. Ay hindi, palas 8 na dahil matatapos na yung ano natin, yung schedule natin kay Grab. Medyo napasarap na ng kwentuhan sa pinsan ko. Umuwi ako ng hometown ko dun sa Tatalon. At basta, dami namin napag-usapan. At isa lang sa mga na-realize ko talaga yung linggo, napakasarap talaga na, ano yun, pahinga. Yung talagang hindi ka nag-grind. Kaso nga lang, sa lagay ng buhay ko ngayon, at sa estado ng buhay na meron ako ngayon, kailangan kahit linggo work pa rin kasi hindi man tayo ganun masyado, ano yun, hindi man totaling hindi nabiyayaan. Kumbaga, sa mga taong katulad ko or sa mga bumabiyahe na mga katulad kong delivery rider, pag linggo talaga mas pipiliin namin bumiyahe kasi talagang nakakatodo kami. At higit sa lahat, talagang alam mo yun, medyo hindi namin afford na magpahinga. Minsan lang, pero syempre pag may mga pagkakataon talaga na nakakatodo naman kami, nakakapondo ng onti sa buong isang linggo, kahit yung isang linggo naipapahinga namin. Ako naman hindi naman ako totaling nagpahinga. Halos magtatapos na yung araw, halos wala nang kalahating araw ibabiyahe ko pa rin dahil sayang pa rin yung kikitain niya yung araw na to. Yun, tara, atin muna natin to. Sobrang normal lang yung nararamdaman ko ng mga oras na yan, pero yun pala may mangyayaring hindi ko inaasahan. Shit. Ay nako, nasira yung carrier. Ganyan yun nangyari sa hook float na tapon. Ito, isip. Ay nako, unang booking pa lang. Katismaya naman. Sobrang talo tayo sa booking na to. Biruin mo, magbabayad na tayo ng hook float na natapon tapos babalik pa tayo rito. Abonohan pa natin. Sobrang, pero wala tayong magagawa kasi responsibilidad natin to. Kailangan nating panagutan kesa naman tayo yung ma-report, mas malaki magiging problema. Wait lang, yun na yung customer. Okay ako. Di ko na mismo binalikan yung McDonald's na pinagkunan ko ng order dahil mas malapit na itong pinuntahan ko sa bahay ni CS. Sobrang dismayado talaga ako sa sarili ko ng mga oras na yan kasi kung talagang iningatan ko yung pagkain, iningatan ko yung drinks ni ma'am, talagang hindi naman matatapon yun. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, meron pa rin ako pinagpapasalamat sa kwentong to. Dahil sa hindi nating inaasahang pangyayari na yun, agad-agad din ang tulong ng Diyos na pinadala sa atin. Dahil simula sa window 1 hanggang sa window 2 ng McDonald's na pinuntahan ko na yan, talagang sobra nila akong tinulungan. Unang-una, binigyan nila ako ng discount. Plus yung pangalawa, nung inire-ready na nila yung drinks, talagang inaayos nila ng mabuti para hindi malaglag. Sobrang ramdam ko lang talaga yung genuine na pagtulong nila. Doon palang panalo na ako. Kaya sobrang shoutout sa lahat ng mga crew ng McDonald's branch na yan. Talagang panalo kayo. Number 1 talaga yung service ninyo. Andiyan dyan na ako, biglang bumigay yung carrier. Salamat ma'am. Thank you po. Grabe. Wala akong masabi sa mga oras na to. Sobrang bait lang ng Diyos sa atin. Kasi kahit inabonohan natin yun, nagbigay pa rin ng pambayad yung customer. Tapos na-discount pa tayo ron sa McDo. Ay, nako. Alam mo kung ano pa yung isang nakaka-believe lang sa ginawa ng Diyos sa atin. Tingnan mo naman. Nasa tapat tayo ng simbahan.
Parang ang ibig sabihin yan is ano man ang mangyari sa buhay natin, ano mang problema ang harapin natin, lagi siya nandiyan dyan. Grabe itong Sunday na to. Talagang nagparamdam yung Diyos sa atin. Kaya sobrang maraming salamat, Lord.